Tapos meron din pala akong ikakwento sa inyo. Yan. Di bali, good news ito, good news. Pero sa totoo lang, ayoko talaga. Kasi, unang sasakyan ko yun, parang, ang bigat pala talaga sa loob, ano. Basta sarili mong gamit sasama talaga loob mo Pero ganun yun ang nangyari. Wala tayong magagawa. Ay, bye-bye. Oopsie. Tira siya, maulan na naman. Bye-bye. Cellphone ko. Mama, Korean Papasok na sila Mama Aya sa kasi yun at natin ni Mama Aya si Yuna. Si Kuya Iggy nakapasok na kanina. Ayan. Tapon muna tayo ng basura. Di bali Thursday kasi ngayon. So, basura day. Ayan, medyo maulan pa rin Pero mamayang tanghali naman wala na ang ulan. Kaya goods na rin yan. Mahirap lang sa akin kasi pagpasok ko ngayon umaga. Dahil nga umaambon at nakamotor lang ako. So, sigurado basa tayo. Pero, ayan. Okay lang, magja-jacket na lang siguro ako. Siguro mga mamayang before 12 naman, kinukuha na nila yung mga basura na yan. Dumarating na yung truck ng basura. Ito yung bahay nung may-ari na itong apartment na tinutuluyan namin. Yung bahay nila, ayan, nasa likod lang namin. Kaya nakikita nila kung anong nangyayari sa apartment. Ayan. Balik trabaho na tayo. Baon natin. Lagay ko muna dito. Sakto naman tumila na yung ulan. At makakapasok tayo ng hindi basa. Alam nyo kung ilang degrees na rin sa Japan? Nasa 28. Mainit na yon. Mainit na. Nagrereklamo nga yung ibang mga kasamahan ko sa pabrika. Ilan sa mga hapon dito na sobrang init na daw. Pero papasok pa lang yung summer season Ang pinakamainit po na month dito is August. Na umaabot din ng 38, 39. Nagugulat lang ako. Nagrereklamo na yung ilan dito na mainit na ngayon. 28, 29 pa lang. Pero paano pa kaya sa atin sa Pilipinas na umaabot ng 40 mahigit? Natingin nyo ano kayang problema? Bakit sobrang init ngayon sa Pilipinas, no? Actually, sobrang init din dito kapag buwan ng August. Hindi rin namin kinakaya talaga. Pero wag naman sanang umabot ng ganun na parang, totoo ba yun na umabot din ng 50 degrees sa Pilipinas? Parang ang hirap nun, no? At nakakaawa yung mga taong walang magawa doon sa init ng panahon. Although yung iba, nasusurvive nila yung sarili nila sa aircon. Paano kaya yung mga taong walang aircon, no? Tapos electric fan lang. Tapos yung hangin na nilalabas ng electric fan, mainit din. Grabe, no? Nakakaawa. And anyway, pasok muna ako. Baka malate tayo. Ayan. So, 12 o'clock na po. Tanghalian na, lunch break na po tayo. So, dito muna ako nakakain sa labas ng pabrika. Kasi, ayan, sakto. Uminit na. Natuyo na yung lupa agad. So, naisip ko dito ako sa labas kumain. So, masarap lang kumain sa labas. Tapos, medyo mahangin. Tapos, maririnig mo may mga ibon-ibon na ganyan. Tapos, meron din pala akong ikakwento sa inyo. Yan. Di bali, good news ito. Good news. Ayan, kain tayo. Ito yung baon ko ngayon.
Burger, tapos meron siyang parang meat na may cheese sa loob. Saka meron tayong side dish dyan. Ayan, kung naalala nyo, nakaraan, pumunta kami sa Pilipinas para sa bakasyon. And binisita namin yung aming nakuwang condo unit na matatagpuan po sa Mandaluyong area. So, nung time na yun, hindi pa nata-turn over sa amin. And yung magandang balita po kasi na gusto ko share sa inyo, ngayong May po, ngayong buwan, ita-turn over na po sa atin yung condo unit. So sobrang excited kami kasi matutuloy na yung mga plano natin. Kung naalala nyo, nabanggit ko sa inyo yung tatlong reason kung bakit kami nag-decide na Aya na kumuha ng condo. Unang-una, gusto kasi namin ng investment. So kapag kumuha tayo ng condo unit, magiging investment na natin yan. Sa atin na yan, syempre. Basta fully paid na natin. Then pangalawa naman po, ang balak po sana namin, sa tuwing magbabakasyon kami sa Pilipinas, at least man lang meron kaming mapag-stayan. Medyo malapit sa Manila area, although yung nakuha natin is Mandaluyong area. So malapit siya sa Manila area, malapit siya sa SM Mega Mall, malapit siya sa Shangri-La Plaza, malapit sa SM Mall of Asia, malapit sa BGC, tapos ang pinakamaganda ron, malapit na rin siya sa airport. Baka hindi na namin kailangan bumiyahe ng oras, ilang minuto lang makakapunta na tayo doon. Ang pangatlong reason po kung bakit namin kinuha to, ayan, so binabalak po kasi namin itong gawing Airbnb business, kung saan pwede nating rentahan mga kababayan natin na gustong may mapag-stayan, mapagpahingahan, lalong-lalo na rin yung mga kababayan natin na galing sa ibang bansa na kapag umuwi sila sa Pilipinas, pwede nyo po itong rentahan. And syempre hindi lang ito para sa mga kababayan natin, kahit sino po, kahit anong lahi po, i-allow namin na makapag-stay dito, makapag-rent kayo dito sa ating Airbnb business. So bago natin maging Airbnb business to, syempre kailangan muna namin pagandahin muna ito. Kaya naman after na ma-turn over ito sa amin, andun na yung susunod na process namin, yung pagagandahin namin yung loob ng ating condo unit, kung saan magiging komportable lahat ng mga mag-stay dito. Kaso ang problema ko ngayon, naghahanap ako ngayon ng mapagkakatiwalaan, ayan, na pwedeng tumulong sa amin para sa interior design, para sa pagpapaayos nito, lahat mga home decor, installing cabinets, and lahat para mapaganda lang itong Airbnb business namin. So, as of na wala pa kami naisip kung anong pangalan nito, pero ayan, baka meron kayong masasuggest, and baka meron din kayong mga kakilala na mapagkakatiwalaan na interior design ng mga condo and mag-aayos nito. Ayun. Kapag meron kayong kakilala, message lang po kayo sa ating Facebook page, J Pinoy Vlogs Japan or J Pinoy Vlogs Official. Please lang sana po, yung mapagkakatiwalaan lang po, dahil takot tayo mga scam. Alam niyo naman na sobrang daming scammer ngayon na nasa paligid, and ayoko ng gulo ayoko ng pahirap sa buhay. Kaya yun, kung meron lang kayong kakilala, ayan, baka meron kayong marirecommend na mapagkakatiwalaan talaga, please message lang po kayo. Ayan, balik trabaho muna ako. Ang bilis ng oras, 45 minutes lang kasi yung break time ko. Ayan guys, tapos lang ng work namin ni Mama Aya. Kumusta work mo? Okay naman sila doon. Okay lang sila doon. Ikaw, okay ka doon? Basta okay sila, okay na ako. Basta hindi sila maingay. So yun, di bali meron pala tayong update about dun sa nangyaring aksidente sa atin last time. Pupunta lang muna kami ni Mama Aya sa post office. Yes. No, ayun. Meron tayong aasikasuhin doon about sa ating insurance. Na ayan, nakausapin ni Mama Aya yung post office manager. Can I talk to the manager? Kwento namin sa inyo kung ano yung mangyayari mamaya. Good night. Ay, good night. Goodbye.
Ayan, magandang tanghali po sa inyo. Di bali kinabukasan na to. Hindi ko natuloy yung vlog natin kahapon nung pumunta kami sa post office. Kasama ko si Mama Aya. And ayun, mamaya kukwento ko na lang sa inyo kung ano yung nangyari doon. Pansamantala, nandito ako ngayon sa sa City Hall. Sa City Hall dito sa amin. Kasi meron akong mga documents na kailangan kunin. Kasi yung documents na to kailangan dun sa asikasuhin ko naman ngayon, yung pagpapatapon po ng sasakyan ko. So nakapag-decide na ako na itatapon na lang po yung sasakyan. Kasi nabanggit ko nga sa inyo nung nakaraan na 86 lapad or 860,000 yen ang pagpapagawa ng sasakyan na nasira sa akin. Ayan, kaso wala naman akong pampagawa. Kaya naisip ko na ipatapon na lang siya. And ang magandang balita ron, di ba last time nakwento ko na rin sa inyo na pag dito nagtatapon ka ng gamit, automatic magbabayad ka pa ng pagpapatapon ng gamit. Pero iba pala ang usapan pagdating sa sasakyan naman. Hindi pala ako magbabayad para sa pagpapatapon. Ang maganda pa ron, meron daw akong makukuwang maliit lang naman na cash. Nandito hawak ko na ngayon yung papel na galing dun sa may car repair shop kung saan nandun yung sasakyan ko ngayon. And sabi nila pwede na sila na yung magtatapon and magbibigay sila na umabot ng 10 lapad. Medyo maingay. Ayan, umabot ng 10 lapad yung ibabalik nila sa akin or 100,000 yen para itapon yung sasakyan. Siguro meron pa kasi silang mapapakinabangan sa sasakyan, kaya yun yung kapalit. Magbibigay sila ng 10 lapad sa akin. So okay na yun, kaysa nung una nga kinakabahan kami ni Aya Inisip namin mamaya mapagastos kami ng mahal kasi ang pagpapatapon ng mga gamit dito may bayad. Ang hindi namin alam, may ibibigay pa pala sa amin. Nagulat din kami nung pinuntahan namin ito. Nandito ako sa City Hall. Kukuha muna ako ng ang tawag doon, Inkancho Mensho saka ng Juminsho. Ayan. Yun daw ang requirements kasi para masabing sa'yo talaga yung sasakyan na yun bago nila i-accept yung pagpapatapon and bago sila magbayad sa akin. So yun, kunin ko muna. Update ko ulit kayo mamaya. Kukwento ko sa inyo mamaya yung about sa post office na nilakad na kaming kahapon ni Aya. Ayan. Umuwi pala muna ako saglit kasi napakabihira ako kasing kumuha nung Inkantora ko Shomensho. Nakalimutan ko na kailangan pala yung card na binigay nila nung nag-apply ako noon. So bago ka pala makukuha ng certificate ulit, kailangan mo ipakita yung card niyo kasi sobrang mahigpit sila pagdating sa mga hangko, no? Kasi napaka-importanteng bagay dito yan sa Japan. So may nahanap ko ngayon yung card na kailangan. Ayan, ito. Ayan, ito yung card na kailangan ko ipakita doon. Balik na ako sa City Hall, kuha na ako ng documents ulit. Bago pala tayo pumunta sa City Hall, kwento ko muna sa inyo yung ginawa namin sa post office. Sa post office naman, kaya naman kami nagpunta ron kasi doon ako naka-apply ng insurance para sa Kuruma nga. And dahil nga wala na tayong sasakyan, so hindi na natin kailangan ng insurance sasakyan. Kaya ang ginawa namin ni Mama Aya doon pina-stop na muna namin yung insurance na meron ako sa Kuruma o sa sasakyan. Hindi ko siya pina-cancel, hindi ko siya tinapos. In-stop muna siya. Kumbaga parang ang tawag daw doon is chudang. Kung hindi ako nagkakamali kasi ang hirap kasi ng mga Japanese words dito Ayun, parang i-stop muna siya habang wala pa akong sasakyan. Ngayon, kung makakuha ako ng bagong sasakyan, pwede ko na ituloy yun. So, bakit ko nga ba hininto muna yung aking insurance? At pwede naman i-cancel na or itapusin ko na.
Kasi yun, meron silang tinatawag na level 1, level 2, level 3. Nag-iiba yung level niya habang tumatagal ka sa insurance. So dahil yung sa akin nasa parang level 3 na or tinatawag na Q or number 9 na daw, medyo matagal na rin ako nagbabayad. At kumuha na ako ng bagong sasakyan. Yung binabayaran ko ngayon na medyo mababa na kumpara dun sa level 1, yun na lang ang itutuloy ko. Hindi ko na kailangan bumalik sa level 1 na, halimbawa na lang, sa level 1, 10,000 yen. Nasa level 3 na ako, 6,000 yen. So, mag-i-stay lang ako sa 6,000 yen kapag tinuloy ko ulit yun pag bumili na ako ng bagong sasakyan. Dito na ako sa may City Hall. Antayin ko na lang tawagin yung number ko. Ayan, nakuha ko na yung dalawang documents na kailangan ko. Isang Inkan Shomensho saka Juminsho. So, alam niyo kung magkano isang document dito? 300 yen. So, mahal din, no? Diba, 600 yen itong binayaran ko. Ayan, so diretso na ako pupunta sa shop kung saan nandun yung sasakyan ko. Papasa na natin agad to para ma-process na agad yung pagtatapon ng aking sasakyan. Ayan. Grabe, medyo labag sa loob ko talaga, pero wala, ganun talaga eh, kailangan eh. Pero sa totoo lang, ayoko talaga kasi unang sasakyan ko yun, parang bigat pala talaga sa loob, ano, na siguro kahit hindi mo unang sasakyan eh, basta sarili mong gamit eh, sasama talaga loob mo eh. Pero ganun eh, yun ang nangyari, wala tayong magagawa. Tanggapin na lang talaga. Ayan, dito na po ako sa car shop. So pasok lang tayo, then pasa na natin itong ating papel. Bali, napasa ko na po yung dalawang documents na kailangan. And dahil wala yung tanto siya, yung nakausap namin kahapon, okay na sana yun. Pwede na rin kaming bayaran ng Jumang. Kaya lang, wala nga dito. Ang sabi nung staff, pakatawagan na lang kami bukas kung papasok yung staff na nakausap namin. Siguro babalik na lang kami bukas. Ayan, pumunta lang ako dito sa may bandang likod nung shop. Puntahan lang natin yung sasakyan bago tayo umalis. Pakita ko lang din sa inyo, last look na natin ito. Hindi ko na siya makikita uli. Hindi ko na siya makikita uli. Ayan, ito rin oh, sira na oh. Ito di bali yung sasakyan ko. Ayan, grabe, nangihinayang talaga ako, pero wala eh, ganun talaga. Grabe, sorry kung ayan, kailangan na nating magpaalam sa'yo. Alam ko medyo ang OA, ang corny sa palagay nyo, sa palagay ng iba, pero ganun pala, no? Masakit sa pakiramdam, mabigat sa pakiramdam. Lalo na ito po yung kauna-una akong sasakyan. Simula nung nagkaroon ako ng driver's license, ito na po yung nakasama ko. Hindi lang ako, pati syempre ng pamilya ko.
kung saan na kami nakapunta nang dahil sa kanya. Pero yun, naintindihan ko na si Yuna-chan kung bakit sobrang naiyak talaga siya, nalungkot talaga siya nung time na pinalitan na rin namin yung dating sasakyan ni Mama Aya na laging sinasakyan ni Yuna-chan kapag papasok sila sa school, magsusunduin siya ni Mama Aya. Iyak talaga ng iyak si Yuna-chan nun. Ganun pala yung pakiramdam talaga kapag kailangan mo na magpaalam dun sa sasakyan mo na lagi mong sinasakyan, na lagi mong minamaneho, kasama mo kung saan ka man magpunta. Anyway, sige, kailangan mag-move on na agad tayo. At wala naman tayong magagawa eh. Tignan nyo naman hanggang sa parking. May kamukha yung sasakyan ko dati. Nakakaiyak, grabe.